Mel Chanko. Mel Chanko. Mel Chanko. Kayo ba hindi kayo natatakot na tumira dito? Hindi. Kasi, nung araw kasi mahirap lang tayo. Kung saan tayo pwedeng mabuhay natin mga anak natin, mapakain natin sila. Kahit mahirap ang trabaho, kahit nakakatakot, babaliwalay natin yung takot sa sarili natin, isipin natin kung paano natin pakakainin ng ating mga anak. Ganyan ang panuntunan ng buhay. Kaya sa probinsya rin, kahit dagat, kahit bundok, nilalakad ko yun. Basta importante, makakuha ko ng pagkain ng mga anak ko, ng pamilya ko. Ganyan ako. Ano bang mga natutunan niyo sa buhay nung kayo nagtatrabaho dito? Hindi na kailangan yung umpisa sa Bulacan. Umpisa natin doon. Nagdagat ako roon, nahuli ko na isda sa dagat. Kahit magdamag yun. Bumabagyo lahat. Nandun ako, nangunguha ng isda sa dagat. Hanggang sa natitibo ang mga paa, kamay. Sa pag-uwi mo, pagka nasa bangka ka na, nagkikirutan na mga kamay paa. Sa sakit. Sa pag natutusok ng mga limasag, nakakagat ng mga limango, natutusok ng matatalim na bagay sa dagat. Di ba? Half day yan. Pag umuwi na ako, nakahiga na ako sa bahay, tuyo na yung mga katawan. Mararamdaman mo na yung sakit nun. Kikirutan na yun. Titiisin mo ngayon yun. Tapos sa bukid din, minsan nagtitiis ka na naglilinang ka ng bukid, hindi ka naubusan ka ng inumin, tubig. Kahit uho-uho ka na, pipilitin mo matapos yung nililinang mo para pag uwi mo sa baryo, kakain ka ng tanghalian, tapos na, hindi mo nababalikan yung ginagawa mo. Pati yung kalabaw mo, ihawan mo na, paliguan mo, pakainin mo. Kasi kung 3 kilometers layo, iinom ka lang, uwi ka pa, babalik ka uli para tapusin yung kapraso mong naiwan trabaho. Tapusin mo na. Kahit abutin kang alauna, yung uho mo, lahat, titisin mo na yun. Ano na, yung nag-aani ka rin, ganun. Matatapos mo ng mga alas 12:30, alauna. Tapusin mo na para pag-uwi mo, pahinga ka na, hindi ka nababalik sa hapon. Na-miss nyo ba yung trabaho nyo sa bukid? Ay, nami-miss ko, pero mas gusto ko na rito. Kasi kung nandun ako hanggang sa ngayon, sa edad kong ito, hindi ko nakakayanin. Mahirap po ang trabaho sa bukid. Maghapo ka nakainit eh. Dito, nakakasilong ako, gaya niyan. Wala akong amo. Gusto ko magpahinga, punta ako sa loob. Meron akong, ginagawang ganyan. Tapos may tatawag sa akin, may pagagawa. Mga 1 oras, 2 oras gagawin ko. Ngayon, pag malalaking trabaho na, tatawag na ako ng katulong ko. Pukontratahin ko, pagagawa ko na. Estimate ko na yun. Ayos naman ang kita, ano? Meron ako, meron na yung trabahador, labas na yung materialis, gano'n. Hindi overpriced, basta yung tama lang din, sapat makatulong ka, kumita ka na, nakatulong ka pa sa tao. Hindi yung patay na, papatayin mo pa. Kaya nga kung minsan lumalapit sa'yo tao para humingi ng tulong sa'yo dahil kaibigan ka, kakilala ka. Kaya ilagay mo rin sa parehas ang pagtulong mo. Diba? Huwag kang mag-apo, hindi naman yung tama, mali naman yun. Importante yung nalabas yung materialis mo, nagkaroon na ng pasweldo sa tao, nagkaroon pa na rin ng pasweldo. Marami ho ba kayo nakikita mga buto dyan sa paligid-ligid? Marami buto dyan. May nakita na ho kayo? Ay, dyan na, nakakita. Dami ho ba? Yung tinipag doon, siyempre, hindi ko naman pwede nang galawin yun. Yung pa mga buto nyo sa kwarto, nandiyan dyan. Oo. Bakit ho? Kasi yung mga tinipag dito, tinipag yun. Ano? Magkano? Bigyan nyo na lang ang benching ko nga. Isa yun. Wala pa. Diba't kalahati lang po eh. Benching ko na sa amin. Kumita naman kami eh. Hindi. 55 to eh. Oo. Eh kung hati tayo. Hindi, benching ko 30 na lang sa inyo. Yun. Yun. Thank you mga. Sige. Basta importante, tapat ka sa trabaho eh, no? Oo. Hindi, nandiyan ang number 1 na kasi wala rin kwenta yung kapag niloko mong tao ko sa wala rin parang hindi rin ukol yung perang magiging pera mo, hindi rin maukol sa iyo kasi mawawala rin parang bula yun eh, parang bula rin mawawala kasi hindi ha. Yan, lahat yan, mga gamit ho nyo yan, lahat. Oo. Ito, damit ng kaibigan ko to.
Eh, anong mga buto na yan? Eh, kaninong bang mga buto yan? Meron ng mga may-ari niyan, pero November yan, darating sila. May claim sa akin yan, maghahanapin nila ako. Kaya kailangan ano siya. Buti nga, meron ako lalagyan na ganyan, eh kung wala. Hirap. Kung wala akong pinaglalagyan eh, nandiyan lang sa labas, di ba ka mawala? Pakialam mo ba, di ba? Hindi ho ba kayo natatakot siya sa mga buto na yan? Hindi naman. Pasanay na ako dyan. Dapat minamahal yung mga buto na yan, ano? Hindi, tao rin kasi yan eh. Iniisip nga ako nga eh. Naglalakad ako minsan, naaalala ko nag-iisa ako. Sabi ko, pag namatay ako pala, ganito rin ako. Kaya, kung pababayaan ako ng pamilya ko, ganito rin ako mangyayari. Pakalat-kalat ako sa daan. Pero pag buhay ka pala, ay naglalakad ka, alam mo kung saan ako pupunta. Nagagawa mo lahat ng gusto mo, buhay ka eh. Pero pag pala patay ka na, ganyan ka na lang para kang kahoy, pakalat-kalat ka na lang. Diba? Yan ang masama doon, no? Yung walang pamilya na nag-claim sa'yo, wala nang nagmahal sa'yo, wala. Parang pinabayaan ka na, di ba? Oo. Ayan. Ito. Ayan. Yung aldaka na yan, yung aldaka na yan, nandyan ang lapida niya na yun, no? Sira-sira. Pero ilalagay ko sa isang, lalagyan ko pa yan, hindi pa, ano. Pero yun, 198, Delara. Yun. Tapos, nakasako rin yan. Basta yan, may pangalan sila, may mga lapidang nadurog nasa loob. May palatandaan ako dyan sa mga buto na yan. Na, tsak na hanapin siya. Hindi ho ba mabaho? Wala, ito yun eh. Parang Tuyo na. kahoy lang yan. Parang kahoy lang. Ngayon, itong isa, yun. Nasaan? Ito yung isisimento ko naman dito. Ito, buto rin buto rin yan. Buto rin yan. Nasa plastic na yan. Ito. Ngayon, ito naman yung ano niya. Lapida niya. Lapida niya. Mamaya, dapat nga, isisimento ko lang ngayon. Para mamaya siguro, kakain muna ako. Ayan ang pangalan niyan. Ayan. Ayun. Galendes ano? Oo. Felix Galendes. Ay, yung mga pamilya ng mga may-ari ng mga buto na yan, ano, pag nagkita Dadating kayo, yan sa November 2. Ay, November 1st. tapos Hahanapin ka ngayon. Yun. Yun. Doon ngayon magbabayad yung mga yan. Saka kami hahanap ng paglalagyan nila. Kung bibili lote, Oo. kung saan nila dadalhin, Oo. kung dito rin sa norte, kung paano, kung sa simbahan. Okay? Magkano naman ho ang binibigay ng mga pamilya? Eh, wala na akong ano sa kanila. Kumbaga, konsiderasyon na lang nila sa akin. Dahil sa pagkikare ko sa buto nila. Kaysa naman sa matambak lang kung saan. Eh, yan ay siguradong ng tibagin yan. Talagang lahat yan. Ultimo, buto ng daliri, nasa akin lahat yan. Kinuha nyo isa-isa lahat yan, lahat yan. Kompleto yan, ha? Oo, pati damit, lahat. Nandyan lahat. Dito yan, dito ko lalagay. Saan nyo ilalagay? Yung tinawag sa'yo, Galendes ba yun? Oh. Eto, dito. Mamaya, ano ko dito. Dito ko lalagay. Dito ko isisimento yun. Dito. Kasi yan, 1,000 yun. Sa November ako babayaran. Tapos yung lapida, dito ko ilalagay. Diyan. Puporma ko mamaya. Siguro, pagkatapos kong kumain, yun naman ang gagawin ko. Para pagdating na November, babayaran na lang nila ako. Kumbaga, naghihintay na lang kayo ng ano. Kaya may simento ako, may buwang. Yan ang mga buto, tinan mo. Ay, yan. Eh, kanino mga buto yung mga to? Wala na, hindi na natin. Ako, hindi ko na rin alam. Wala na akong nakakaalam ng mga buto na yan. Ngayon, ang mangyayari niya, paggawa ng video, tatakpan na lang yan. Eto, ano ho yung mga yan? Yung buto na rin yan, oh. Ito, mga buto. Oh, Ito yan. delikado rin pala dito, no? Ang dami mga buto na nakakalat dito. Ayan, mga buto yan, Ito, mga buto yan, Sana mo, luman-luma na buto yan. Buto ng tao. Hindi ko kaya, ano yan? Ano ng mga, ay, Ayan ang mga. ano ho ba yan? Bungo ng tao. Hindi ko kayo natatakot na hawakan yan. Hindi naman. Ayan, mga buto. Bungo. Yung bakal pala. Ayun. Buti lang, hindi ako nasugatan naman. Buti na lang, matigas ang kamay nyo, no? Hindi. Talaga matalim yun, oh. Ayan, oh.
Ito, Oh. yung bakal na ano. Yun. Ay. Yan oh. Matalim. Matalim pala yan. Pinagtanggalan ng bakal. Paano itong mga buton to? Hindi na tinatapon to o inaano o sinusunog o... Eh wala. Tatambak. Ibabaw na yan. Ibabaw na dyan yan. Kasi gagawa ng nichong ganun. Ibabaw na. Wala ho ba talaga kayo nakikitang multo dito? Wala naman. Talagang wala, no? Wala. Saan ho kayo dito natutulog? Doon sa bahay. Doon na sa Tagaytay. Hmm. Eh hindi na